Alright, so good day mga kayamers. Kamusta po ang lahat? Alright, so mga kayamers, for today's video, bibigyan ko lang kayo ng quick review ng ating Motorstar Legend 125 Fi na si Touch. Okay? So, please stay tuned. Alright. Okay, so mga kayamers, no? Again, ayan si Touch, yung ating Motorstar Legend 125 Fi. Okay? So mga kayamers, no, bago ko umpisahan bago kong ituloy itong sasabihin ko, yung review natin dito sa motor na to, again, ito ay aking personal, okay, na experience, dito sa motor na to. Okay? So, mga kayamers, ang tinakbo pa lang naman ito ay yan 125. I mean 128.5 kilometers. Okay? So, yan pa lang yung tinatakbo niya, mga kayamers. Okay, pero siguro na medyo naikot-ikot ko na rin siya. Pinaka malayo kong napuntahan pa lang sa motor na to, simula dito sa Commonwealth QC papuntang Green Hills. Okay? So, yun. Okay. So, mga kayamers, umpisahan ko muna sa performance. Okay, sa performance ng motor na to, considering na break-in period pa lang to yung motor natin. Okay? So, performance-wise, in terms sa arangkada, mga kayamers, okay, maganda yung arangkada niya. Ako, natutuwa ako sa arangkada niya. Considering na 125cc lang to or 125cc yung motor na ito. Okay? So, goods ako sa arangkada niya. Braking system niya, considering na disc brake sa harap at drum brake sa likod, sa akin okay naman. Okay? Syempre, hindi siya katulad ng mga motor na dalawa yung disc brake na harap at likod. Okay? So, pero all goods yung braking system niya, mga kayamers. Tahimik yung makina. Okay? So, considering na ano rin to, air-cooled. Air-cooled lang yung cooling system rin ng ating motor. Okay? So, yun yung sa performance, mga kayamers. Okay? In terms naman sa mga shocks niya, again, alam ko marami kayong nakikita o naririnig regarding sa motor na to. In terms of yung shocks niya, yung front shocks niya, medyo matagtag. Okay? So, pero manageable naman siya, considering again na break-in pa lang yung motor natin. So, bibigyan pa natin siya ng chance. Okay, pero kung kayo, kunyari bibili kayo nito, siguro pwede nyo rin parepack. Okay, para at least makuha nyo yung magandang bounce. Ang ginawa ko muna dito para hindi gaanong ramdam yung tagtag, binawasan ko ng kaunti yung hangin ng aking gulong. Okay? So, same goes rin dito sa likod. Ganon, binawasan ko rin yung gulong, yung hangin ng gulong, para at least hindi masyadong maramdaman yung pagkatagtag niya. Okay? So, in terms naman, mga kayamers, sa mga ilaw niya, yung headlight niya, okay, which is yung pinaka-importante, napakaliwanag nito, mga kayamers, sa gabi. Sobrang sulit. Pero syempre, kung akong tatanong nyo, mas maigi siguro kung magpalagay kayo ng MDL na may yellow na buga, para at least
all season siya, maski maulan, pwede nyong isabak yung motor na to. Okay? Yung signal lights niya, mga kayamers, napakaliwanag sa gabi. Wala akong masasabi. Okay siya. Alright? So, again, nakakatuwa rin mga kayamers yung built-in itong bracket. Okay? So, nag-iisip na ako anong top box ang pwede kong ilagay dyan. Pero, nakakatuwa. Kasi itong bracket na to mga kayamers, okay? Dito sa ilalim niya, meron siyang parang hulma ng daliri dito. Para pagka inangat nyo, para ma-center stand, meron kayong nahawakan dito. Okay, so para sa akin, ayos yun. Napaka-komportable pagka inangat nyo itong motor. Okay, in terms of sa seat, napaka-laki nung upuan niya, mga kayamers. So, saktong-sakto. In terms of yung radius niya, okay, turning radius niya, pasok na pasok din mga kayamers. Napakalawak rin nung kanyang turning radius. So, ano pa ba masasabi ko sa motor na to? Actually, so far, yun pa lang yung mga na-observe ko, no? Yung panel gauge niya, mga kayamers, okay? And napansin ko lang dito, so kapag bumabiyahe kayo ng medyo maaraw, medyo makikita nyo yung ibang mga icons dyan. Siguro dahil rin sa sinag ng araw, pero hindi naman gaano kalata. Okay? So, walang problema dun. Yung busina niya, medyo yun. Okay lang rin. Normal na busina. Yung mga switches niya, okay rin mga kayamers. Napaka, sabihin na natin, quality na rin. Alright? So, ano pa ba? Ano pa bang na-obserbahan ko sa motor na? Kung mapapansin nyo mga kayamers, no? Iniba ko na yung mga decals niyan. Tinanggal ko yung ibang mga decals sa harap at sa gilid ng motor na to. Okay? So, ano pa bang visibility wise, sa gabi, napaka-visible niya. Kasi nga dahil meron din siyang DRL dito. Yung park light niya maliwanag din. So, actually yun lang mga kayamers. So, yun pala yung na-obserbahan ko sa motor na to. Considering yung tinakbo niya. Okay? So far wala pa naman ako nagiging major na problema. At ayun pala mga kayamers. Isa sa mga naging issue ko pala yung ilaw dito sa susian. Kung mapapansin nyo, wala na yung sa akin. So tinanggal ko muna, inano ko sa kasa, pinacheck ko kasi nga biglang nawala eh. So medyo napundi daw. So papalitan naman nila, which is good. Okay? So far yun pa lang yung nararanasan ko dito sa motor na to na medyo hindi maganda. Tsaka yung shocks yun niya medyo matagtag. But the rest are all good for me. Especially arangkada niya, yung takbo niya, napaka-smooth. Okay? So, yun lang mga kayamers, no? Quick review lang naman to. Kung meron akong mga hindi nabanggit or merong kayong gustong malaman regarding sa motor na to, comment down below para at least ma-check natin at gawa natin ng video. Alright? So, abangan nyo pa yung mga susunod ko na video, mga kayamers, sa mga DIY natin sa mga motor na to at sa mga may experience pa natin sa motor na to. Okay? So, yun lang mga kayamers. I hope you liked the video. So, please don't forget to share and subscribe. Thank you mga kayamers and peace out. Time's
staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on, and I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.